Magandang umaga mga idol. So, magandang umaga sa inyong lahat. Mainit ang usapan ngayon sa mundo ng politika. Last few days, nagkaroon ng press con ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Una niyang sinabi na siya ay retired na sa batalya ng politika. Sapagkat if I'm not mistaken, ay 78 years old na ang ating presidente. So wala na siyang ibang nais kundi ang gugulin ang kanyang sarili. Sabi nga niya, 3 beses siyang nagsisimba. Tuwing linggo, 3 beses siya umaattend ng misa. So, sabi nga niya sa pabiro, holy man na siya, holy man. Ba't siya ginawang press con? Simula nung bumaba siya sa kanyang panunungkulan bilang pinakamataas na posisyon ng ating lipunan as a former president. Isa sa mga naitanong sa kanya kung totoo ba yung tinatawag na kumakalat sa social media, lalong-lalo na sa ating YouTube, na kung saan sa internet, kaliwat kanan yung mga issue na lumalabas ang pulboronic videos. But lininaw ng ating former president na hindi totoo yan, na may hawak siya ng naturang video. Because during the time of his term ay kanyang sinabi na isang anak ng dating mataas na opisyal, ang kanyang ama ay kilala na maganda yung naging performance sa bansang Pilipinas. And sabi nga niya na saludo siya sa kanyang ama. Ngunit ang anak ay hindi siya bilib sapagkat siya ay gumagamit ng illegal substance na tinatawag. But tinuldukan ng ating presidente na wala siyang hawak na ebidensya na mag-relink kay President Bongbong Marcos. So, malinaw mga idol na wala siyang hawak ng video. But alam niya ang tungkol kay Marcos na weak leader at mayroong bagahe. So, kung ano man yung bagahe, alam na natin ang bagahe. It is either from the side of his asawa or sa side ng kanilang pamilya. Kaya kung makikita natin ang administrasyon ni Marcos, mga idol, karamihan, kaliwat kanan, sa side niya at sa side ni First Lady Aranita Marcos, ay nailuklok sa pwesto sa loob ng gobyerno. But it is a big comparison, mga idol, if you are a good leader. Although, pabor naman sa pamilya
na matulungan mo yung mga kamag-anak mo. But make sure na hindi makakaladkad yung pangalan mo bilang isang leader ng bansa, na dapat yung mga ipapasok mo ay responsable at hindi ma-involve sa anumang alingas-ngas ng pagnanakaw, alingas-ngas ng korupsyon. Ganyan ang former president noon. Ayaw niyang mag-appoint ng kahit kapatid niya or ini. Kung mayroon man, talagang sigurado niyang kontrolado niya at alam niya na hindi gagawa ng anumang ikakasira ng kanyang administrasyon. So, ganun ang tatak Duterte. And kudos sa ating former president dahil bumaba siya sa kanyang pwesto na mataas ang trust rating ng taong bayan. So that until now, talagang mahal pa siya ng ating mga kababayan. So marami ang nagtitiwala at nananalig. Kumbaga, hawak niya yung tinatawag na moral ascendancy as a leader. Dahil pag ikaw ay isang leader, mga idol, at nawala yung tinatawag na moral ascendancy sa'yo, wala ka ng poder na maging leader. Sapagkat sino pa ba ang maniniwala sa iyo? Kung yung mga subordinate mo ay mayroong malaking question mark sa kanilang mga kokote, kanilang utak, it is useless to become a leader. And hindi ka magiging isang magaling na leader, mga idol, kung wala yung tiwala ng taong bayan, yung tinatawag na trust and confidence. Yun ang mahirap sa isang leader. Even you are unelected in the highest number of votes, but when it's come to trust and confidence, na 50-50 yung nagiging rate nila sa iyo, abay, very crucial yun and delicate, mga idol. So, tingnan natin kung ano yung magiging takbo ng gobyernong ito. Ang mga sundalo, alam na talagang mayroong nagaganap na katiwalian sa gobyernong ito. Sabi nga ng ating presidente, during the time na kung ikaw ay isang leader at gusto mong maituwid ang bansang ito, kailangang maging matapang ka. Kailangan ipakita mo sa taong bayan ang iyong tapang at paninindigan sa isang bagay na gusto mong impose sa bansang ito. Kaya't yung kanyang war on drugs, kung saan naitanong sa kanya kung ano ang kanyang magiging opinion, just in case na andito na ang ICC. Ang sagot naman ng ating presidente, ganyan. Useless ang ICC. Pumasok man yan dito, mag-imbestiga, for what? Yun ang sabi niya. ICC still exists. How many years? Yun ang kanyang paliwanag. And alam natin na matalino ang ating presidente. Hindi lang siya masyadong pag nagsasalita,
mabilis yung delivery. But in terms of utak, alam natin na mataas ang kanyang IQ. Kaya't hindi natin pwedeng sabihin na kayang-kaya natin o kayang-kaya ng ICC. And alam naman ng presidente na ang bansang Pilipinas ay no longer connected to ICC. So ibig sabihin, kahit sila ay mag-imbestiga, wala ng visa ang naturang investigasyon. Because hindi na tayo membro ng ICC. So pag pumasok sila dito, it is a violation sa ating sovereign right as a nation. And sa ating mga huwes, ang hudikatura ng bansang ito, abay tumindig tayo. Huwag nating hayaan na diktahan tayo ng isang banyaga pagdating sa ating demokrasya at sa legal system ng ating bansa na gumagana at maayos. And isa pa sa kanyang nakikita, na itanong sa kanya mga idol, kung ano ang kanyang saloobin sa tinatawag na charter change. That during the time he posed, but at the middle of his term mga idol, ay hindi niya pinurso. Dahil doon sa alingas-ngas na he want to stay in his position. So, ayaw ng ating presidente. Bilang isang tao na may paninindigan, ayaw natin na inaakusahan tayo ng isang bagay na hindi naman natin ninanais. Diba? And yung issue mga idol sa tinatawag na destabilization plot, I think it is only an accusation. But who? Ang tanong. Yan ang sagot ng ating presidente. And hindi na siya interesado sa any position sa ating gobyerno. But isang malaking question mark yan mga idol. When the people shout in calling him as a leader, wala siyang magawa kundi sumunod. Diba? Kung magkaroon ng tinatawag na hindi naman natin hinihiling, but it is only an stipulation na when the people and the soldier withdraw for the support of our president, elected president, wala tayong magagawa kundi sundin ang sigaw ng taong bayan. So, dito naman mga idol sa West Philippine Sea na kung saan mainit ang usapan. Bakit? Unang-una, simple lang yung sagot ng ating presidente. Kung ang Pilipino ay pumupunta ng Amerika, pagdating pa lang sa embassy, sasabihin siya yung, it's better to go home if you have no millions to sustain your life, your needs in US. It's better to go home. Tama naman. Pag pumunta ka sa Philippine Embassy, pag in-interview ka, tapos wala kang pera, anong gagawin mo doon?
Kukunin mo yung pera ng Amerikano. Eh, hindi ka makapasok doon, mga idol. Sa embassy pa lang, butatakan. So, bakit daw yung mga Pilipino ay parang mahal na mahal nila ang mga Amerikano? No, hindi natin alam. Ngayon, ang sistema ngayon, mga idol, kung saan ka nakakakuha ng salapi, doon ka. Yun ang nakikita natin. Di ba? And habang may nakukuha ka pang salapi, puprotektahan mo yung bagay na yon na pinagkukunan mo. Ganon ang nakita natin sa gobyernong ito. So, mga idol, sabi nga ng ating former president, mabuti pa raw yung China may naibibigay na trabaho sa ating mga kababayan na simpleng mamamayan. Kung iisipin totoo naman, maraming Pilipino ngayon ang nasa China na nagtatrabaho at madaling makapasok sa kanilang bansa. Unlike to Amerika na talagang yun nga ang tanong sa iyo. Kung mayroon kang pera na dala-dala papunta sa kanilang bansa, ay makapapasok ka. Pero pag wala, sorry, it's better to go home. Yan ang reality. And bakit nga ba mainit ang dugo ng China sa ating bansa? Unang-una, mga idol, ang gusto sana nung panahon ng former president na maging neutral ang Pilipinas pagdating sa foreign policy. Ibig sabihin, US, China, okay lang lahat. Wala tayong sasandigan kahit saan. Neutral lang tayo. Eh, ang problema, nagkaroon ng maraming idkasite ang Amerika dito sa bansang Pinas. So, ito yung ikinagagalit ng China. Sapagkat alam natin na ang Amerika ay may strong word na puprotektahan nila ang Taiwan. So, just in case na magkaroon ng war between China and Taiwan, then America will be involved because of his words. So, alam natin, mga idol, na ang mga kagamitan na sundalo ng Amerika ay dinadala na dito sa IDCA side ng ating bansa. Sabihin man na hindi, but in time of war, talagang dyan at dyan dadaong ang mga barko ng Amerika. Bakit kamo? Because ang Pilipinas ang sentro, pinakamalapit na lugar na pagdadaungan ng mga kagamitan ng Amerikano para tumulong doon sa Taiwan just in case na magkaroon ng kaguluhan. Dahil ang kanilang base militar sa Guam from Taiwan, mga idol, ang pinakamalapit, Marianas Island. So, ang fallback position ng sandata at sundalong Amerikano
Walang iba kundi ang Palawan. Pilipinas, Marianas Island, and Guam. So, yun ang magiging problema. Kumbaga, ikaw ang leader ng China, yung mga kagamitan ng Amerikano ay nasa Pilipinas. Abay, pupulpugin mo muna yung mga IDCA site ng Amerikano dito sa Pilipinas. Pipilayin mo yung kanilang airport. So, sino yung madadamay? Amerikano ba? Hindi naman, Pilipino. Sapagkat ang mga IDCA site na yan, Cagayan, Cebu, Palawan, and dito, pinakamalapit sa Maynila. Yun ang problema natin. Kaya, during the time of Duterte, neutral ang bansang Pinas pagdating sa ganyang mga IDCA site. So, yan ang paliwanag ng ating presidente. But for me, mga idol, kung ang bansang Pilipinas ay malis yung korupsyon at ipokus ang koleksyon sa tax, yung mga uncollectible tax, mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tamang buwis, at bantayan masyado yung port ng bansa at yung mga smuggle na sakyan na pinapasok, mga luxury car, ay mabantayan ng ating bansang Pilipinas at ma-impose yung zero corruption sa ating bansa. Siguro, taon-taon kailangan nating bumili ng bagong sasakyang pandagat para sa ating mga kasunduluhan. Mga warship na kailangan natin paramihin para hindi tayo binubuli ng malalaking bansa gaya ng China, sapagkat alam nila na ang ating mga sasakyang pandagat ay maliliit at kayang-kayang bulihin ng kanilang mga malalaking sasakyang pandagat. So, salamat idol. Hanggang sa muli sa ating opinion sa ating EPC Vlog Production. Salamat sa mga nag-subscribe sa atin at sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga idol. Maraming salamat.